po yun, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is February 18, 2026. At tayo ngayon napupunta dyan sa Saui Road. Actually, nandito na tayo. Pero papunta tayo doon sa ating pick-up area. Sa iyo pa rin, okay? Novaliches, Quezon City nga to. At dadalhin po natin yan sa May Bernardino Hospital, General Hospital, sa May Quirino Highway, San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po. Nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang kung content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman na saka sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa loob. So okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Dito, tandaan nyo lang ang interest ng Pilipinas ang dapat yung tinatayo. Kaya nga Pero sige, mamaya palalawigin natin yung pag-uusap tungkol sa bagay na yan. Pero ito, naalala ko lang, may perjury case. Oo. Si Senator Dante Marcoleta dahil sinasabi niya hindi siya tumanggap ng anumang campaign contributions, di ba? Pero dati, meron siya sinabi na hindi niya dineklara. Hindi niya dineklara. Oo. Ang sinabi niyang, magkano bang ginastos niya? 100 plus million ang ginastos, pero ang kanyang net worth ay nasa 55 million lang. Hindi sakto doon. So hindi Kasi question, saan galing yung 100 plus million na ginastos ng eleksyon? Ayun, perjury case ang kinakaharap sa Comelec. Nasa linya natin si Attorney John Rex Lojanco, tagapagsalita ng Commission on Elections. Attorney, magandang umaga. Si Joel Simay po ito. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga po, Sir Joel Magweng at sa lahat po ng taga-subaybay ng saksi sa Double D. Good morning po. Good morning, Attorney. November pa, di ba, nang ito'y patala ng show cause order si Senator Marcoleta. Ano naman nangyari doon? Tama po, November po yun at supposedly hearing po sana noong December, mid-December po hearing nila. Kaya lang ang nag-appeal po sa Comelec, ibig of the hearing kanyang mga abogado at nag-file po ng motion for extension. Kaya po nakapagsumiti po siya nung kinakailangan niyang counter affidavit po sometime in January po, Sir Joel Mamweng. Okay. So may nakapen
Financial Affairs Department, nire-resolve na po nila yung fact-finding investigation. And by the way, hindi pa po ito kaso. Ngunit nag-usap po ang Commission on Elections na magpadala ng show cause order dahil nga po doon sa napanood na interviews po ni Senator Marcoleta. Magkano nga po yung pinag-uusapan natin dito, Attorney Laudianco? Tama po kayo, mahigit 100 million po yung kanyang dineklara na nagasto sa pangangampanya, ngunit nung ibinangga po dun sa kanyang statements of assets and liabilities and net worth, mahigit 50 million lang po. Yung po yung parte na tinitingnan ng COMELEC dito. Hindi po necessarily yung salin, kundi saan nang galing at kung makapagkuhanan ba yung naideklara sa kanyang sose. Yung sa source po niya, magkano yung declared? Mahigit 100 million po ito kung hindi ako nagkakamali, Mabuhay. Ibig sabihin declared yung kanyang ginastos ng eleksyon. Pero nakalagay po doon kung sino yung nag-donate. Yes. Tama Yes, po yes. kayo. By the way, ang nabanggit po niya doon sa interview, mahigit lang po ito sa kanyang mga nabanggit po sa kanyang sose. So talaga po, tinitingnan natin. Seatbelt lang po. Diba pwedeng may atras ko ito? Yung kanyang pong filing po ay naibigay naman po noong January. So ito naman po ibinibigay natin panahon. Pebrero pa lang naman po. Binibigyan po natin ng sapat na panahon. Yung Grabe traffic ngayon ah. Grabe. Ano nangyari dito sa Uyo? Kailangan tumingin ng iba pang Grabe naman traffic na nandun po sa pag-ahawak ng COMELEC. Walang pasok Gawa pati ng ano yung subway dyan. Para C5. balikan natin yung tunay na mga figures. Bakit ito sa artikulo na hawak ko, 112.85 hanggang 139.9 million yung figure na sinasabi na gasto si Senator Marcoleta ng eleksyon. Lagpas doon sa kanyang nasa SALN na declared assets na 51.96 million. Tama po ba yung figures na ito? Tama po, Okay. tama po. Pero doon sa kanyang SOSE, Doon yan lang naman nilalagay yung ID niya pa rin saka yung lisensya niya. Yun nga eh, inahanap din sa akin ni Alan. Magkasama yun Wala ah. daw yung license niya tsaka Ayan, so na-drop na natin sila. mabibili na sa 45 piso at So di tayo nakapag-play, alam na natin kung dahilan ng kung bakit. Ano po? ikukumpara sa 4 Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Noong ikalawang bahagi ng Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa ng ibang video Nagbigay na ho ng sa ating susunod na misyon. Paalam po. Justice Antonio Carpio kaugnay sa kanilang debate sa usapin sa West Philippine Sea. Sinabi ho ni Attorney Rachel Eileen Santos, presidente po ng Philippine Bar Association, na kailangan magkasundo ang dalawa sa mga inilatag po nilang proposition o paksa. Kabilang naman sa tinitignan na lokasyon o pagdaraw sa debate ang school auditorium para makontrol ang tao. Inihain sa Kamara ang panukalang batas na layong suspendihin ang excise tax sa iba't ibang produktong petrolyo. Sa House Bill 7638, partikular na ipinaposuspindi ni Capiz 1st District Representative Howard Ginto ang excise tax sa motor fuel. Partikular po yung leaded at unleaded gasoline, aviation turbojet fuel, kerosene diesel at iba pang produktong petrolyo na ginagamit sa manufacturing. Makatutulong anya ito sa sektor ng transportasyon, negosyo at makakapagpababa pa rin ng inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pangunahing serbisyo. Nagpapatuloy ang effusive eruption o yung mahinang pagputok ng bulkang Mayon sa Albay sa ika-43 araw.